the Book of Romans series. Get the big picture of what "saved by grace" means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong Bible Study sa Jesus ang Daan. Nandito po tayo ngayon sa atin pong part 2 ng Book of Romans chapter 8. Purihin po ang Panginoon sapagkat meron tayong pagkakataon na makapag-aral muli ng kanya pong salita. Hallelujah. At ngayon po mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Romans chapter 8. At nung nakaraan, natalakay po natin yung sa 26 at sa 26 po tayo nung ngayon at praise God, may mga kapatid na tayo ngayon na ayan, si Brother Jess na po ang nauuna. Brother Jess, kumusta po kayo dyan? At siya po ngayon yung at meron po siyang mga kasama ngayon na nanunood, si Brother Jess. Naka-watch party na po siya ngayon. Praise God. Welcome Brother Jess sa ating pong Bible study. At here, Romans chapter 8 na tayo ngayon. Romans chapter 8 verse 26. Basahin po natin yung 26 tapos para maipaliwanag po nating mabuti ito. At here, basahin po natin yung Romans chapter 8, verse 26. The Bible says, "In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans." And 27, "And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Tagalog. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. In 26 mga kapatid, tingnan po natin sa 26. Pansinin po natin mabuti, ang sabi niya, "In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans." Dito mga kapatid, makikita natin na ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin. Siya yung nag-i-intercede sa atin. Ang sabi nga niya, di ba? Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Di ba nananalangin naman tayo? Pero bakit niya sinabing hindi tayo marunong ng manalangin ng nararapat? Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin.
Siya yung nag-i-intercede, siya yung dumudulog. Bakit? Kasi kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid, may mga bagay na ipinapanalangin natin na hindi pala ito ang perfect will ng Panginoon. At dahil tayo yung mga anak po ng Diyos, yung banal na Espiritu ang siyang nag-i-intercede sa atin, namamagitan. Parang ang Panginoon, ang Panginoong Jesus, He always intercede sa atin. For us, sa Ama, siya lagi yung nag-i-intercede sa atin. Ganun din po, mga kapatid, yung banal na Espiritu, kasi yung banal na Espiritu, tayo pong mga anak ng Diyos, ay ang banal na Espiritu ay nananahan na po sa atin. Siya yung atin pong great teacher. Siya yung nagbibigay ng conviction sa atin. Ganon din, mga kapatid, yung banal na Espiritu ang siyang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Amen? Kaya nga ang sabi dito, di ba? Sa 27, kung titingnan natin, and he who searches our hearts know the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Accordance pa yan sa will ng Panginoon. Kasi pag yung banal na Espiritu ang nag-intercede, yun ang perfect will ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At here, makikita natin, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ang siyang dumudulog sa atin. Siya yung nag-i-intercede sa atin po, mga kapatid. He continually helps us in and even through our weakness. He steps in, He helps with the burden. And more specifically, Paul writes that we are so weak that at times we do not know what to pray for. We have been given access in prayer to our Father God. We feel the need, the longing for Him, but what do we ask for? The Spirit steps in and carries those unsaved. Groanings, those thoughts and feelings we simply cannot express in human words to God. He both creates the connection from ourselves to God and provides the content of our communication. The Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Accordance with the will of God. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Pansinin natin mabuti, di ba, mga kapatid? Maliwanag ng sinasabi ng Diyos. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah. Sa lahat ng bagay daw, all things work together for good. Ang alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanya layunin. Kita niyo po ang Panginoon. Mayroon kasing magandang layunin ang Panginoon sa atin. Kahit minsan nararamdaman natin na para bang ang mga nangyari sa atin, para bang, alin dito yung all things work together for good to those who love Him? Ito yung aking naranasan, ito yung nangyari sa akin. Minsan kasi, para bang hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Minsan parang nararamdaman natin yun
Dumadalangin naman ako, Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyo. Ginagawa ko yung kalooban mo. Pero bakit parang ipinahintulot mo na nangyari sa akin ito? May mga ganun eh. Minsan may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, na hindi talaga natin lubos maunawaan. Ganun pa man, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Ano? Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya, ang pinakamagandang gawin po natin dito ay magpasakop tayo sa Diyos. Ipagkatiwala natin maging ang mga bagay na hindi natin kayang unawain. Ang ating magagawa lamang, mga kapatid, ay panghawakan po natin yung pangako ng Diyos. Paniwalaan natin ang Kanya pong salita na hindi po nagbabago. Hallelujah. At alam po natin na ang sabi niya, ang banal na Espiritu daw, ang siyang namamagitan sa atin. Think about that, mga kapatid. Na may mga pagkakataon na tayo ay hirap manalangin dahil sa mga suliranin na atin pong pinagdaraanan. Minsan kasi may mga dumarating sa buhay po natin na para bang napakahirap manalangin. Para bang napakahirap magpuri sa Diyos dahil sa ating mga pinagdaraanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, kung tayo po'y mga anak ng Diyos, ito po yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus, tumanggap sa Kanya, kumilala sa Kanya bilang Kanyang Panginoon tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan na po sa atin. At siya yung namamagitan. At pag yung banal na Espiritu ang namagitan, mga kapatid, yan ay perfect will ng Panginoon, accordance to the will of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang sabi nga sa 29, for those God foreknew, He also predestined. Kita nyo, mga kapatid, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Verse 30, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Mga kapatid, yung salita kasing pag sinabi natin yung predestination, mga biblical po ito, mga kapatid. Kasi tayong mga tao, limited kasi yung atin pong kakayahan, yung atin pong karunungan. Katulad po ng atin pong ang Panginoon kasi hindi kasi saklaws ng time, space, and yung tinatawag po, mga kapatid, na yung oras, hindi kailangan ng Panginoon yung future ay yung future nga nakikita na ng Panginoon, tayo hindi. Masasabi lang natin yung ating nakaraan. Ano masasabi natin yung pwede nating maalala? Yung future natin, hindi pa natin napupuntahan yun, hindi pa natin nakikita yon. Pero ang Panginoon, mga kapatid, yung atin pong future, nakita na ng Panginoon yun eh. Alam niya na kung ano yung mangyayari sa atin. Bakit? Ayon kasi ito sa Kanya pong kalikasan, mga kapatid. Mga kapatid? Yun yung Kanya pong, isa po sa Kanya pong katangian ng Diyos, na nakita niya na ang atin pong kinabukasan. Even before the foundations of the world. Think about that. Paano nangyari yun? I-Diyos nga siya eh. Katangian po niya yun, mga kapatid. Pero sa atin, hindi pa natin nakikita yon. Pero sinasabi niya nga rito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Katangian kasi ito ng Panginoon eh. Nakita na niya yung mangyayari sa atin. Alam ng Panginoon na ikaw ay mananampalataya. Alam ng Panginoon na ito yung magiging destiny mo. Alam na, nakita na ng Panginoon yun, mga kapatid. Even before, kahit nga bago ka palang isilang sa mundong ito, nakita na ng Panginoon yun. Pero tayo, mga kapatid, hindi pa natin nakikita yun. Kaya nga sabi niya, today is the day of salvation. Today, kumbaga, hindi mo pa nakikita yung future mo. Kaya nga ang Panginoon sabi niya, okay,
Kung kailan mo narinig ang salita ng Panginoon, manampalataya ka na. Ito na yung panahon, ito yung araw ng pagliligtas ng Panginoon. Pero nung tayo pong mga anak po ng Diyos, na Kanya pong pinili, alam na ng Panginoon kung sino yung para sa Kanya. Biblical po ito. Paano nangyari ito? Kaya sabi niya, sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos. Pansinin niyo, alam na ng Diyos. Sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen. Tayo po yung mga anak ng Diyos na tinutukoy. Ano? Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kalalwatian. Hallelujah. Kaya tingnan niyo po yung Romans chapter 8, ano? This is really a good news, mga kapatid, ano? There is now, sa umpisa pa lamang, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero mga kapatid, ano? Hindi naman sinasabi dito na, ay, pinili na ako ng Panginoon, ano? Alam niya na pala na ako ay Kanyang anak, so pwede ko nang maging ano na lang ako. Hindi na ako relax na lang ako. Hindi naman po ganoon, mga kapatid. Kumbaga, pinapakita lamang dito, mga kapatid, na yung Panginoon, yung Kanya pong kalikasan, ano, na nakita niya na kung sino talaga yung mga manampalataya sa Kanya. Nakita na niya kung sino yung mga tinawag ng Panginoon. Kalikasan kasi po yan ng Panginoon, mga kapatid. Pero binigyan pa rin niya tayo ng free will. Tulad ni Adan tsaka ni Eva, di ba? Nag-umpisa pa yan sa even in the book of Genesis. Mayroon po silang free will. Nasa sa atin pa rin yun kung piliin natin ang Diyos o hindi. Parang si Joshua, di ba? Ang sabi ni Joshua, as for me. Mamili kayo ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Pero ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ngayon, mamili kayo. Ibig sabihin, nasa sa atin pa rin yun kung pipiliin natin o hindi. Ganun pa man, dahil sa kalikasan ng Panginoon, alam ng Panginoon kung sino yung mananampalataya sa Kanya. Kung sino yung magpapatuloy. Nakita na ng Panginoon yun, mga kapatid. Amen? Pero sa atin, hindi pa natin nakita yon. Kasi nga, tayo kasi yung atin pong kaalaman, may limitasyon, mga kapatid. Hindi tulad po ng Diyos. Amen? Now, kaya sabi rito sa 31, what then shall we say in response? Ayan. What then shall we say in response to these things? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Hallelujah. What then shall we say in response to this thing? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but He gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Hallelujah. Kita niyo, mga kapatid, yung privilege ng pagiging isang anak ng Diyos, mga kapatid. Maliwanag na sinasabi ng kasunod. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makakalaban sa atin? Sipin nyo, mga kapatid, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Hallelujah. Di ba? Sa Tagalog, sa English ka, di ba sabi niya? If God is for us, who can be against us? Para bang minsan, ito no? Parang mahirap nating paniwalaan. Mga kapatid, yung pangako ng Panginoon, yung Kanya pong
assurance na ipinagkakaloob po sa atin, na wag po nating pagdudahan yung kanya pong biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Think about that, na ang sabi nga niya, di ba? Who can be against us? If God is for us, who can be against us? Who can be against us? He who did not spare his own son, but he gave him up for us all. How will he not also along with him graciously give us all things? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Di ba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino daw? Yan yung challenge ni Apostol Pablo. Di ba? Sino? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sipin mo, mga kapatid. Kasi yung lahat ng bagay na tinutukoy niya rito, yung mga bububuti lamang. Ayon po doon sa kanya pong kalooban, mga kapatid. Ayon doon sa kanya pong kapurihan. Hindi yung naisip mo rin na magandang bagay, ito pala kahit anong hingin. Hindi po ganon. Kasi kailangan din, mga kapatid, naka-inline po yan sa salita po ng Diyos. Baliwanag din po yan, mga kapatid, na kailangan ay ayon din po yan sa kalooban po ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Now, dito pa rin sila, Brother Jess. Sino pa yung mga nanonood ngayon dito? Ayan, si Sister Maureen, nandito na, yung mga kapatid. Yeah. So, kung mayroon po kayong mga question po kayo, mga kapatid, okay lang po ito. Pwede naman po yun para makita natin. Sino pa ba nandito? Ayan, si Sister Digna. Ayan, si Brother Fred. Nandito na si Brother Fred. Hello dyan, Sister Digna. And Sister Jen. Ayan, nanonood din Sister Jen. Kumusta na po kayo dyan? Si Sister Digna. Brother Fred, kumusta po kayo? Si Brother Carl. Yeah. And Sister Jingle. Of course, andyan Sister Jingle. Ayan, nanonood po sila ngayon. Yung iba pa nating mga kapatid, nagtitake note po mga yan sila. Praise God. At meron pong mga naka-watch party na. Thank you sa inyo pong pag-watch party. Sister Rhoda. Ayan, Sister Rhoda rin pala. Blessed be the name of the Lord. Good evening, brethren. And here. Now, tuloy po natin. Si Brother Art. Ayan, si Brother Art. Kumusta po kayo, Brother Art? Ayan. Praise God. Now, dito mga kapatid, makikita natin? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Pansinin niyo mga kapatid, ang Panginoong Hesus daw, also interceding for us. Tapos yung Holy Spirit din, nag-i-intercede din sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at gayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kita niyo mga kapatid yan? Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Dito natin makikita mga kapatid, na tayong pong mga anak ng Diyos. Isipin mo po yun mga kapatid. Parang mahirap kasi natin itong hindi natin masyadong mag-grasp itong itong pangako ng Diyos na ipinagkaloob sa kanyang mga anak. Sino nga daw ba ang makakapagharap sa atin ng mga paratang sa mga hinirang ng Diyos? Di wala mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, ano man ang atin pong
pinagdaraanan sa buhay, ano man ang ating suliranin, yung layunin ng Diyos sa atin, mga kapatid, yung layunin niya sa atin, tayong kanya pong mga anak, ay magaganap at magaganap. Wala pong makakapigil, wala pong si Satanas, ang ginagawa niya lang, patuloy siyang, sabi ng Book of Revelation na, lang tayo kumbaga, dinidisib niya lang tayo. Pinaparatangan lang tayo ng pinaparatangan. Pero, wala naman siyang magawa kaya nga sinisira niyang pilitin yung ating pong mga testimony. Pero, hanggang doon lang, ang kanya pwedeng pong magawa, madisib yung mga anak ng Diyos. At kapag tayo po ay mahina, minsan tayo po ay nahuhulog po sa tukso. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin yun, na yung pagmamahal po ng Diyos sa atin, sa kanya pong mga pinili, kasi alam na ng Diyos kasi kung sino yung kanyang pinili. Wala pong wala pong, ang sabi nga niya, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos. Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Purihin ang Panginoon. Kita niyo po yung ginawa ng Diyos sa atin, yung biyaya po niya. Sino ang hahatol? Upang sila'y parusahan. Sino? Kaya nga, hindi na sila hahatulan. Sabi nga, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mga kapatid. Ang i-judge na lang sa atin, mga kapatid, yung atin pong yung atin pong mga ginawa. Pero yung atin pong pananampalataya na ginawa sa Panginoong Hesus, yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, yun ay mayroon pong katiyakan. Mga kapatid, tayo pong mga anak ng Diyos, mayroon pong assurance po yun. Amen? At makikita naman po kung ang ating pananampalataya ay dalisay, Kasi yung mga anak kasi ng Diyos, mga kapatid, ang ninanais po nila ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig po sa kanila. Amen? Kaya po, hallelujah, purihin ang Panginoon. Praise God. Who shall separate us from the love of Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Who shall separate us? Think about that, from the love of Christ. Trouble, shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Tingnan niyo po yung question mark ni Apostol Pablo. As it written, for your sake we face death all day long. Siya yung tinutukoy niyo to, silang mga disipulo. We are considered as sheep to be slaughtered. Di ba? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kita niyo po yung pag-ibig ni Kristo. Sino daw ang makipaghihiwalay sa atin? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Sipin niyo po, mga kapatid. Sino daw ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tayong mga anak ng Diyos. Maliban na lang talaga kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, hindi ka talaga mananatili Pero kung tayo po ay mga anak po ng Diyos, mga kapatid, sino daw ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yan ba ay kaguluhan? Kapighatian? Pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Kaya yung anak po ng Diyos, yung nananampalataya sa Panginoon, hindi mo hindi kayang hindi kayang biguin. Hindi mo kayang mabigo, hindi mo kayang hindi mo kayang tumbahin, hindi mo kasi yung kanyang pag-asa na inaasahan na pangako po ng Diyos. Mananatili kasi yung pangako ng Diyos, yung layunin ng Diyos sa kanya pong mga anak. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo?
Maliban na lang na nung una pa lang ay hiwalay ka na. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay pinili ng Diyos, even before the foundations of the world, nakita na ng Panginoon yon, mga kapatid. Ano? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatiin, pag-uusip, pagkagutom, pagkahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Ano, mga kapatid? Pinapakita niya rito, ito nga kahit yung panganib eh. Ang sagot niya sa English sa 36, di ba? Before we go to English, sabi niya, as it written, for your sake we face death all day long, we are considered a sheep to be slaughtered. No. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. More than conquerors sa kabila ng lahat ng iyon. Lahat ng panganib. Kahit nga sa panganib, kamatayan, kagutuman, lahat na. Pero ang sabi ni Pablo, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Kaya nga si Satanas, yung kanyang destiny. Sigurado na yung kanyang destiny. Itatapon siya doon sa dagat-dagatang apoy kasama ng kanyang mga demonyo. Yung kanyang mga demonyo, yung mga naghimagsik sa Panginoon. At syempre alam natin, yung mga tao na ayaw manampalataya sa Panginoong Hesus, ayaw magbalik loob, doon din ang kanilang punta. Pagdating po ng judgment day na yon. Kaya makikita natin, mga kapatid, na dito pa lamang bigo na si Satanas. Kasi kahit anong gawin po niya, mga kapatid, yung mga anak po ng Diyos, yung mga pinili ng Panginoon, kahit ano pong gawin niya, ang kaya na lamang niya, i-deceive tayo, Pero wala pong magawa ang Panginoon, ang magawa si Satanas. Dahil yung pangako ng Panginoon sa atin, hallelujah, purihin ang Panginoon. Doon pa lamang, mga kapatid, di ba? Kaya ang Panginoon, yung pangako niya sa atin, tayong mga anak niya, walang magawa si Satanas sa Panginoon, sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon natin, hallelujah, ginawa niya na ang lahat sa atin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanya pong biyaya. Kita niyo, mga kapatid, yung kapanatagan na ipinagkakalob niya sa atin na kanya pong pinili, kanya pong mga anak, purihin ang Panginoon. Kaya po pagka tayo po ay dumaranas ng mga kapighatian, mga kapatid, isipin natin yung pangako ng Diyos. Isipin natin yung kanya pong salita, yung kanya pong mga pangako na ipinagkaloob po sa atin. Si Satanas ay, tiyak na siya ay bigo sa atin sapagkat wala tayong mga pinili ng Diyos. Hindi naman niya masasama doon sa impyerno Ang mga masasama lang niya yung mga disobedient, yung mga naghimagsik sa Panginoon. Diba? Hindi. Sabi nga niya sa Tagalog, sa 35, diba? Ulitin natin sa Tagalog yan. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo, buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan. Isipin mo. Kahit ang kamatayan, hindi makakapaghiwalay. Kasi kapag tayo po ay namatay, mga kapatid, kasi darating naman tayo ang kamatayan, mayroon tayong tayo'y muling bubuhayin tulad ni Kristo na siya'y muling binuhay. At tayo ay isasama doon sa kanyang kaharian. Pagkakaluban tayo ng bagong buhay, yung katawang panlangit at hindi na namamatay. Hallelujah. Doon sa piling po niya.
Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sipin mo yun mga kapatid. Wala makakapaghiwalay sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi nga niya sa last verse, right? Sabi niya, neither height nor deep nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Think yung simula sa verse 1 pa lang hanggang sa huling verse ng 39. Pasilin po natin yan. Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Isipin mo mga kapatid, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sipin nyo mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Simula verse 1 mga kapatid. Dito pa lamang ipinapakita na na yung katiyakan ng pag-ibig na ginawa ng Diyos sa atin, na talagang wala pong makakapaghiwalay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. So mga kapatid, dito mga kapatid sa atin pong Bible study dito sa Romans chapter 8 na ito, ipinapakita lamang po mga kapatid na ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Sipin mo, tinuturing na tayong tinuring niya tayong banal dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Yung kasi ang nakikita ng Ama sa atin eh. Sipin mo, mayroong yung banal na Espiritu nag-i-intercede sa atin, namamagitan, ang Panginoon namamagitan pa sa atin, walang makakapaghiwalay sa atin, hindi ang kagutuman, hindi anumang bagay, tayo pong mga anak po ng Diyos. At nakita na to, predestined na, nakita na ng Panginoon. Yung mga talagang anak niya, nakita na ng Panginoon eh. So paano, bagamat nakita na ng Panginoon ito mga kapatid, alam naman ng Panginoon kung sino yung mananatili sa Kanya, yung Kanyang mga anak eh. At alam din niya kung sino yung mga hindi niya talaga pinili. Bakit? Katangian kasi ito ng Panginoon eh. Maging yung future. Nakita na ng Panginoon yun. Pero tayo mga kapatid, hindi pa natin nakita yon. Kaya kailangan tayo talagang, wag mo namang isipin na, hindi, pinili na pala ako ng Panginoon eh. Paano mo nalaman yun? Kung ikaw ay pinili na ng Panginoon, baka mamaya pinili ka ng Panginoon, pero iniisip mo, pinili ka ng Panginoon dahil once sa iyong buhay, ikaw ay nag-pray ng sinner's prayer. Tapos namuhay ka na ng kahit anong buhay na lang, na hindi naman nakikita yung bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Ay huwag naman ganoon, kasi baka mamaya nadaya lang tayo. Kasi yung mga anak kasi ng Diyos mga kapatid, yun eh, mayroong banal na Espiritu nananahan sa kanila, na kung saan, yun yung nagkukonvict, mayroon conviction. Kaya nga hindi nagpapatuloy sa kasalanan yan eh. Nangangahulugan ba ito dahil tayo ay pinili na ng Diyos na hindi na tayo nagkakasala? Paulit-ulit kong sinasabi mga kapatid na nagkakasala pa rin tayo. Nandito pa tayo sa katawang makasalanan ito, yung atin pang katawang nananahan sa atin. Pero pa tayong sinful nature eh. Pero salamat sa Panginoon sapagkat mayroon tayong banal na Espiritu na nagkukonvict sa atin, nananahan sa atin. Kaya dahil dito mga kapatid, hindi tayo nagpapatuloy doon sa kasalanan. Kundi nalulungkot tayo doon sa kasalanan dahil talaga ang nais talaga natin ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa atin at nagligtas po sa atin. Pero kung yan ay nagpa-practice ka na ng kasalanan, hindi natin masasabi na anak po ng Diyos yun, mga kapatid. I really doubt, kasi yun ang sinasabi ng Biblia, 1 John chapter 3. Kaya dito, pero kung tayo pong mga anak po ng Diyos, mga kapatid, tayo pong mga pinili po ng Diyos, wala tayong dapat ipangamba.
Wala tayong dapat katakutan. Ano? Bakit? Hindi ang kahirapan, sabi na. Hindi nga, pati nga ang kamatayan eh. Kasi kahit yung kamatayan, pinagtagumpayan ng Panginoon yan eh. Yung pagkakamatayan na kasi ang pinag-uusapan, halos lahat ng tao natatakot na dyan eh. Pero yung mga anak ng Diyos, kahit yung kamatayan, hindi niya na kinakatakutan yan. Dumating man yung kamatayan na yun sa kanya. Bakit? Kasi, muli siyang bubuhayin eh. Mayroon siyang buhay na walang hanggan. Matakot ka lamang, mangamba ka lamang, kung ikaw ay hindi anak ng Diyos. Kasi, hahatulan ka ng Panginoon. At kapag itinanggi mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas, yun lamang kasi ang tanging paraan, ano? Yung kamatayan ng Panginoon lamang. Ang dugo ng Panginoong Hesus lamang ang siyang makakapagpatawad ng ating kasalanan. Yun lamang ang daan. Yun lamang ang magdadala sa atin sa kaharian po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay wala pang Kristo sa atin pong buhay, ito yung napakagandang pagkakataon na tayo po ay magsisi ng totoo. Maaring sabihin natin na kilala natin ang Panginoon. Ano? Alam natin na ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating kasalanan. That is really good. Nalaman natin. Pero hindi natatapos doon yung malaman natin. Dapat nating tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon. Hindi lamang tagapagligtas. That is good. Alam natin na si Kristo tagapagligtas. Pero dapat Panginoon din at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi kung siya yung Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid, ang sabi niya, kapag tayo tumanggap sa Kanya, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa oras na ito, kung hindi tayo tiyak, na kung tayo nga ay malalagutan ng hininga, hindi natin alam kung saan yung atin pong kaluluwa patutungo, kapag tayo po ay namatay. Hindi natin alam. Kaya po mga kapatid, tayo po ay balik loob tayo sa Panginoon. Kapag hindi po natin alam, hindi tayo tiyak kung saan ba tayo, kung tayo darating ang panahon na yon, ang kamatayan sa buhay natin. Saan kaya tayo? Wala pong limbo, kaya yung tinatawag na purgatorio. Ang sabi po ng Biblia, yan ay sa apoy ng impyerno o doon po sa kaharian po ng Diyos, buhay na walang hanggan. Dalawa po lamang yan. Hindi tayo tiyak ngayon kung yung ating bang kasalanan nga ay pinatawad na ng Diyos. Hindi tayo tiyak na kung ang pangalan ba natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. O kaya naman hindi ka nakakatiyak kung ikaw nga ba ay anak ng Diyos. Maaring iniisip mo na hindi mo nararamdaman na anak ka ng Diyos. Hindi kasi nakabase yung ating pananampalataya sa damdamin eh. Ang atin pong pananampalataya kasi kapatid ay nakabase ito sa pangako ng Diyos. Sa kanya pong salita na hindi po nagbabago. At kapag ang kanya pong salita, ang atin pong pinanghahawakan, mga kapatid, ito po ay matibay na sandigan. At yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin sa krus ng Kalbaryo, hindi naman yung atin pong gawa, kundi yung ginawa ng Panginoong Hesus. At makikita natin dito, mga kapatid, ang patutuho ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Nagkakaroon po ng manifestation po yan. At sa oras na ito, mga kapatid, kung tayo po ay hindi po lumalakad doon sa kalooban ng Panginoon, ito po yung tamang pagkakataon, mga kapatid, na tayo po ay magbalik loob sa Panginoon, magsisi. Dapat kasi makita ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, yung excited na sa kanya pong salita, sa pagbabasa ng kanyang salita, excited na makita sa atin na tayo po ay nagagalak na maki-fellowship sa mga kapwa nating Kristiyano. Natural, alam natin ngayon na kailangan ng mayroong physical distancing, pero marami pong mga kaparaanan na makapagpatuloy tayo sa ating fellowship. Hindi dapat nagiging dahilan ito na upang tayo ay hindi na magkaroon ng fellowship.
Tulad po nito mga kapatid, mayroon ng mga social media na ginagamit ang Panginoon, tulad po ng, may mga cellphone po sa atin, ano? Makipag-communicate tayo. Kung wala man, siguro mayroon po tayong Biblia, ano? At kung tayo po ay mananampalataya, doon po sa atin pong bahay. Sa mga magulang, sa mga nanay, mga kapatid, ano, na nanonood po ngayon. Make the first move, mga kapatid, na yung atin pong tahanan ay gawin po natin na ang sandigan po ay yung salita po ng Diyos. Samantalahin natin yung pagkakataon na ito na ilapit natin yung atin pong sarili sa Panginoon. Yung atin pong mga anak, yung atin pong asawa. Ito yung magandang pagkakataon, mga kapatid, na ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Na mag-reflect po tayo sa Panginoon. Na kung atin pong nararamdaman na tila baga na dati ay excited ka sa salita ng Panginoon, pero sa paglipas po ng mga panahon dahil sa mga naging abala sa maraming mga bagay, hindi huli ang lahat. Maaring dati ikaw ay involved ka sa mga gawain. You used to go to church before, pero nahinto ka dahil maaring mayroong nakadiscourage sa'yo, nakadisappoint sa'yo. Hindi ka na nagpatuloy. Mga kapatid, kaya nga ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay we have to fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ganun pa man, mga kapatid, minsan talaga dumarating sa buhay po natin na tayo po ay nadi-discourage ng kapwa pa nating mga Kristiyano minsan, sapagkat mayroon kasi tayong mga expectation Pero mga kapatid, lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ituon po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Tunay na kailangan po tayong magsilbing asin at ilaw sa sanlibutan ito, pero imperfect tayo pa rin, mga kapatid Hindi pa tayo perfecto. Kaya minsan, mga kapatid, makikita talaga natin na mayroon at mayroong mga kulang sa ating kapwa, kahit mananampalataya na yan. Bakit? Kasi hindi pa talaga tayong ganap, talagang ganap Mayroon pa rin, nandito pa rin tayo sa lupang makasalanang ito. Mayroon pang kasalanang nananahan sa atin. Kaya nga po, kailangan natin ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Tayo'y umasa po sa biyaya ng Diyos. Umasa tayo sa banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Kaya kung mayroon pong nakasakit ng ating damdamin, kung paano tayo pinatawad ng Diyos, magpatawad po tayo sa atin pong kapwa. Yan po ang gusto kasi ng Panginoon Sinabi niya po yan sa kanya pong salita in Matthew chapter 6, verse 14 to 15. For if you will not forgive your brother trespasses, your heavenly Father will not also forgive you. And even in Matthew chapter 5, verse 23 to 24. If you are about to offer your gift to the altar, there you remember your brothers has something against you, leave your gift in front of the altar. First be reconciled, then come back and offer your gift to the altar. Ganun po kahalaga yung Panginoon Sa Panginoon, yung tayo po ay kung paano niya tayo pinapatawad, magpatawad din tayo sa ating kapwa. Minsan totoo na hindi po hindi po madali. Yung sugat kasi minsan matagal maghilom yan. Pero that is a commandment ng Panginoon, mga kapatid. Commandment po yan, utos ng Panginoon sa atin yan. Kung babasahin po natin ang kanya pong salita, isipin po si San Pedro nga minsan, di ba, ang sabi ng Panginoon sa kanya, lumapit kasi San Pedro, sabi niya, 7 times ko nang pinatawad yung aking 7 times kasi sa Hebrews, parang completeness. Ang ini-expect na marinig ni San Pedro sa Panginoong Jesus ay, very good Peter, nagtagawa mo yan, pero hindi Hindi ko sinabing 7 times. 77 times 7. Isipin mo yan. Sa isang araw, isipin mo yun. That means, every 2 minutes,
patawarin mo. Ibig sabihin, parang pinapakita lang dito mga kapatid na ito kasi minsan yung unforgiveness, nagiging nagiging hadlang sa atin na hindi natin madama yung anointing, yung presensya ng Diyos sa atin. Meron tayong bitterness, no? Kaya po mga kapatid, natin to? Isuko natin sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon sa atin. Tayong kanyang mga anak, walang makakapaghiwalay sa atin. Ginawa na ng Panginoon sa atin ito. Binigyan niya nga tayo ng kapanatagan. Walang makakapaghiwalay sa atin sa kanya pong pag-ibig. Ganun po ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Here, sabi niya nga niya, di ba? For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Ayaw po natin yan, mga kapatid. Di ba? Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Kahit sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Think about that, mga kapatid. This is the only time na parang sinabi ng Panginoon na stop praying. Pray without ceasing, ang sabi niya. Pero pagdating sa pagpapatawad, stop praying. First, sabi niya, leave your gift in front of the altar. Ibig sabihin, bago ka magpuri sa Panginoon, i-present mo yung mga petition mo sa Panginoon. Pero naalala mo na mayroong kang kapatid na, therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Hallelujah. Ganun kahalaga sa Panginoon, mga kapatid. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo, naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Ikaw yung nakaalala. Iwan mo ang iyong mga handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Makipagkasundo ka. Ikaw yung gagawa ng paraan. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kailangan po nating magpakumbaba sa Panginoon, mga kapatid. Minsan kasi mahirap sa atin yung magpakumbaba eh. Ini-insist natin na tayo yung tama, sila yung mali. Mga kapatid, pagdating po mga kapatid sa pagkakasunduan, ito po yung mahalaga sa Panginoon. Doesn't matter kung sino ba yung right or wrong. Sometimes unfair. Unfair din ang Panginoon, di ba? Wala namang kasalanan ng Panginoon. Pero itinuring siya, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Na bagamat wala siyang kasalanan, itunuring siyang makasalanan para sa akin. For the sake of restoration, reconciliation, mga kapatid. Yung nagpapakumbaba kasi itinataas ng Panginoon eh. Hallelujah. Naging mabuti ka naman, naging marapat ka naman sa Panginoon. Iniisip mo na parang mahirap itong gawin. Mahirap itong gawin sa sarili po nating kakayahan. Pero dahil po sa habag, tulong po ng Panginoon, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos na sa atin, na siyang dumudulog sa atin, tumutulong sa atin, magagawa natin to. More than conqueror nga tayo in Christ Jesus. Hallelujah. Think about more than conqueror. Sipin mo, yun yung tawag niya sa atin. Bagamat mayroon tayong mga pinagdaraanan. Kaya nga ang sabi sa Romans 12:21, ang sabi niya, do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kasi pag yung masama, ginawan mo ng masama, wala kayong kaibahan, pareho kayong masama. Pero kung yung masama, dinaig mo ng mabuti, ano ang igaganti sa iyo ng Panginoon? Di mabuti. Kaya mga kapatid, umasa tayo sa Panginoon.
Kaya kung tayo po mga kapatid ay mananampalataya, we call ourselves Christian, born again, tinatawag tayong Kristiyano tayo, pero hindi pa tayo nakakapagpatawad. Ito yung tamang panahon na gusto ng Panginoon na isuko natin sa Kanya. Kaya sabi niya, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Hallelujah. Imbes na ikaw ay magalit, mag-react ka doon sa taong yun. Ano kumbaga? Gawin mo na lang para sa Panginoon. Sometimes may mga tao na yung mga unlovable. Ito yung mga unawain na lang natin, mahalin na lang natin. Utos kasi ng Panginoon ito eh. Gawin po natin sa Panginoon yun. Mahirap yun mga kapatid kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya nga humingi tayo lagi sa Panginoon na tayo ay Kanyang puspusin niya tayo upang magawa po natin yun. Napakasarap ang pakiramdam ng nananalangin sa Panginoon nang wala kang bigatin na dala-dala. Pagharap mo sa Panginoon kasi gusto niya na yung presensya niya ay iyong maranasan. Kaya kung mayroon kang naalala ngayon na nakasakit ng iyong damdamin, nakapagsalita sa iyo, nakagawa sa iyo, isuko mo ito sa Panginoon. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa atin pong Bible study. At muli, nadama po natin ang presensya po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. At muli po mga kapatid, inaalala po namin kayo sa panalangin. At we love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you tomorrow sa atin pong sa atin pong chapter 9. We'll see you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.